Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante, isa rin akong DJ. At kung kailangan nyo ng DJ sa event nyo, sa club, sa bar, email nyo lang ako sa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako At ang topic natin ngayon mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, tungkol sa pambansang negosyo ng Pilipinas, sari-sari store mga kanegosyo. Way back 2015 mga kanegosyo, nung naitayo ko yung sari-sari store ko kung malapit kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. At naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Kasi doon lang ako malapit nagbo-boarding house malapit sa school mga kanegosyo. After ko graduate, hindi na rin ako umalis ng boarding house kasi easy access sa biyahe, sa hindi masyadong hindi mahirap yung biyahe. So para siyang pinaka-sentro. Kaya hindi na rin ako umalis doon nung nag-work ako as a sales. Hindi masama yung pagtatrabaho mga kanegosyo. Ako lang talaga, desisyon ko yon na magnegosyo. Na mag-resign ako para magnegosyo. Hindi yung sinasabi nila masama yan kasi may boss ka, dapat ikaw yung sariling boss, ganun. Walang masama sa pagtatrabaho mga kanegosyo. Kumikita ng marangal yan. Dapat proud kayo dyan. Ako talaga mga kanegosyo, after ko, gusto ko talaga pasukin yung mundo ng pagninegosyo. And sa isip ko kasi habang wala pa akong anak, wala pa akong asawa, gusto ko nang pasukin yung mundo ng pagninegosyo kumpara kapag may anak or asawa na ako. Mas mahirap yung sitwasyon kasi pag ganun mga kanegosyo. Kasi alam ko na rin sa sarili ko bago ako pumasok sa mundo ng pagninegosyo, makakaranas talaga ako ng pagkalugi. At nangyari nga. Bakit sari-sari store mga kanegosyo? Una, hindi ako marunong magluto. Hindi ganun kalaki yung resources ko para magbukas ng mga tea. Pambansang negosyo, madali buksan. Yung tipong pag nagbukas ka ngayon, bukas makalawa, may katabi ka ng sari-sari store. Ganun siya kadaling buksan. At yun na nga mga kanegosyo, hindi lang isa pala. Mga natutunan ko or hindi ko alam nung nagnegosyo ko ng sari-sari store. Hindi ko alam na walang focus in one ng sari-sari store. Hindi ko alam na hindi ko mali-level up or may scale up sa level 2 ang sari-sari store. Hindi po totoo na ang sari-sari store kapag lumaki magiging grocery store. Mali po yan. Kahit million per month pa net profit mo dyan mga kanegosyo sa sari-sari store mo. It's not about the profit. It's about the business model. Ang sari-sari store kapag lumaki, sari-sari store pa rin yan. Kahit million pa kinikita mo dyan per month. Galing ako dyan mga kanegosyo. Ang pinagkaiba ng sari-sari store at grocery store mga kanegosyo, sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera, pinamili mo muna yung mga produkto sa loob ng sari-sari store mga kanegosyo. At kikita ka lang the moment na nabenta na yung produktong pinamili mo. Sa grocery store mga kanegosyo, postpaid, magbabagsak muna si supplier kay grocery store ng mga produkto, hindi pa niya ito babayaran na. At the moment na nabili yung produkto sa loob ng grocery store, babayaran pa to ng may-ari ng grocery store within 90 days to 120 days. 3 to 4 months mga kanegosyo. Panalo sa cash flow dito yung may-ari ng grocery store. Kasi pwede niyang gamitin yung pera pambayad sa kuryente, sa bills, pambayad sa empleyado, pampasahod sa empleyado, bayad sa renta, bayad sa guard or ibang pwede pang pagkagastusan, or pwede niyang ipasok sa mabilis na transaction or ikot ng pera na pwede siyang kumita.
para siyang umutang sa bangko na walang interest, mga kanegosyo. Kasi babayaran niya pa to within 3 to 4 months. Halos same lang ng business model ang hardware at grocery store, mga kanegosyo. Sa hardware, mga kanegosyo, bukod sa postpaid na yung may-ari ng hardware, mataas pa sila mag-markup. Minsan 30%, 35% pa yung markup nila sa mga product nila sa loob ng hardware. Kaya panalo sa cash dito yung mga may-ari ng hardware tsaka grocery store. At kung nagsisimula ka palang magnegosyo, mga kanegosyo, focus in one, hanapin mo yung community ng mayaman, i-scale up sa level 2. Ngayon, mga kanegosyo, yung pang-apat, original content. 2025 na. Original content ang labanan ngayon. Karamihan ng kumikitang negosyo ngayon, nag-original content. Eventually, mga kanegosyo, ayaw mo man sa gusto mo, mag-original content ka na rin. Kasi nasa online na lahat ng mga tao ngayon. After nung pandemic, ultimo yung mga lolo't lola natin marunong nang umorder sa mga Lazada shop, TikTok shop, Shopee shop. Kahit yung mga anak nyong bunso, mga kanegosyo, ako wala pa akong anak. At kung umabot ka sa dulo na video na to, mga kanegosyo, click mo naman yung subscribe button dyan. Heart mo na rin, like mo na rin tong video ko. Comment ka lang sa baba kung may mga tanong ka about sari-sari store. Or kung may sari-sari store ka rin, comment ka lang din sa baba kung anong mga tanong natin dyan. No problem yan, mga kanegosyo. At bilang negosyante, kung dumadaan tayo ng pagsubok or struggle sa pagninegosyo, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat, mga kanegosyo. Peace.